Bukod sa malamig na klima at magagandang tanawin, dinarayo rin sa Tagaytay tuwing Semana Santa ang mga retreat house na ilang dekada nang nakatayo. Alamin ang kwento sa likod ng mga ito, si Tina Panganiban Perez on assignment. Sa alok na preskong hangin at payapang kapaligiran, nagsilbi ng takbuhan ng mga kaluluwang gustong kumawala sa ingay ng Kamaynilaan ang tinaguriang second summer capital ng bansa, ang Tagaytay. Tuwing sasapit ang Kwaresma, dinarayo rito hindi lang ang mga karaniwang pasyalan, kundi maging mga simbahan at retreat house. Ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Tagaytay, saksi raw sa pag-usbong ng mga retreat house sa lugar. Minsan din kasi naging tahanan ng mga gusto makapagnilay-nilay ang bahagi nito. Pero dahil sa pagsulpot ng kaliwat kanang retreat house doon, pangunahing dinarayo na ito ng mga magpapakasal. Nagkaroon ng mga retreat houses kasi yung mga eskwelahan din ng mga madre, dito na sila nagpunta para may sarili na silang mga houses. Hanggang sa nag-congregate na dito yung mga madre at mga pare for for common study. Kung may ilang nagbabago, nananatili namang matatag ang kano sa House of Spirituality na taong 1985 pa na magsimulang gumabay sa mga taong naisanapin ang kanilang sarili at panandaliang kumawala sa mga problema. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinasilip nila sa amin ang malaparaisong tahanang ito. Mula sa pagpasok hanggang sa mga silid-dasalan at tulugan, halos abot kamay lang ang magandang tanawin ng Bulkang Taal. Idagdag pa ang mga imaheng ito at mga awiting malaki raw ang naitutulog sa pagninilay-nilay. Pinagpala sa babaeng lahat. Nagsisilbing katuwang ng mga nagre-retreat ang mga Canossian sister na gaya ni Sister Violet na tumutulong para pagtibayin pa ang pananampalataya. Si Jesus din, kinakailangan niyang i-isolate yung kanyang sarili. Talagang sa kaguluhan, sa maraming bagay na ginagawa niya, umalis din siya doon. Ganon din tayong mga tao. Tayo ay mayroong paghahanda. At itong pagre-retreat na ito ay isang paghahanda rin para sa ating buhay. Mula naman sa pagiging farmhouse, itinuturing na ngayon bilang pinakamatandang retreat house ang Holy Spirit Mission Service Center. There was a time when many were already interested coming for retreats. It developed into a retreat house because of the need for retreats. Dito namin nakilala si Avi na isang working student. Taong 2001 ang magsilbi siyang haligi ng tahanan matapos pumanaw ang kanyang ama sa sakit sa bato. Pero sa mga pagkakataong tila gusto na niyang isuko ang laban, iisang nananatiling matibay ang kanyang pananampalataya. I keep asking questions to myself. Feel ko nalulost ako kasi hindi ko alam kung saan ako lulugar. This retreat will help us sa aming buhay na pananampalataya is for us to get closer to God. Sa mundong magulo, maingay at tila mabilis ang takbo ng mga bagay, malaking tulong ang panahon ng Kwaresma para muling makapagnilay-nilay. Isang paalala na laging may matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Everything in this world passes away and taken away from us. Only one thing is permanent, God alone. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang aking assignment.